sa katabi mo, kumusta ka na kapatid? Hallelujah. Bro, wala pa rin. Nakaon na eh. Yung may wire na lang. Sige, okay lang yan. Okay lang. Sige po, harapakan natin si Lord. Ayaw pa rin. Ini-stamp po ako eh. Wireless na yung, wireless yung may wire na. Sige, tabayanan natin ng konti. Praise God. Okay lang sa inyo? Hallelujah. Dahil ang Diyos ay mabuti sa atin. Pag wala po yung may wire na lang, pag nahihirapan po yung wireless natin. Si Pastor Fermin kasi pogi eh, kaya sa kanya lang nagsasounds. Ayos sa akin. Nangingilala. Hallelujah. Okay na, okay na. Sure na? Sige po, sa mga sigabong palakpak po sa Panginoon. Kala ko ayaw talaga sa amin. Hallelujah. So, ang biyaya ng Panginoon ay nasa atin. Praise God. So, bago ang lahat, let us declare po, nasa Hay class po tayo ngayon. Mag-aaral po tayo tungkol sa grasya ng ating Panginoon. So, we believe the power of confession. Kasi sabi nga ng Romans, once we confess that Jesus Christ in our mouth, confess. Kasi sa King James, medyo confess it, and believes in our hearts, we will be saved. So, ang salvation is manifestation of what we believe and what we declare and confess. Kaya mahalaga nagdideklara ho tayo. Kasi pag nagdideklara tayo, kailangan sampalatayanan ng ating puso. Kasi doon pa lang po may manifestation. Because ang iba, di-declare, but they do not believe. Magkasama po yun. Kaya nga sabi po ni Paul Yonggi Cho, mayroon po siyang tinatawag na three dimension. We have ear to listen, we have eyes to see, and we have heart to believe. So mahalaga po yung three dimension na sinasabi niya. Mahalaga nakikita natin yung spiritual, hindi lamang po yung physical. Mahalaga na rin kakarinig tayo ng tinig ng ating Panginoon. Kasi kami mga tagapagsalita, yes, we speak, pero personally ang Diyos ay nangungusap sa atin ng personal. And then pagkatapos po nun, kailangan sampalatayan na ng ating puso. Kaya if we want the blessing to manifest in our lives, we have to confess. Kaya wag po tayong magpapagod sa pagdideklara, kundi kailangan natin patuloy nating sinasabi ito. Okay, with faith, with boldness and confidence, sabihin nga po natin, thank God I am a multi-millionaire. Thank God I am a multi-millionaire. Because I'm blessed by the Lord. Greatly blessed, extremely blessed, highly favored, deeply loved. Sabi mo, thank God I am your child. Thank God I cannot be denied. I cannot be I denied. am your beloved. I am your beloved. Everything in my life is well. Everything in my Sabi mo life sa is katabi mo, brethren, Brethren, always remember, always in the remember, presence of God, in the presence of nothing God, is missing, nothing is missing, nothing is broken. nothing is Sabi mo, broken. all is well. All is Sige, well. palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya sabi ko nga, yes, in reality, nakakaranas tayo ng karamdaman minsan, nakakaranas tayo ng problema. Pero sabi ng Bible, our God is able to make all things beautiful. Kaya niyang pagandahin ang lahat ng bagay. Sabi ko nga, hindi tayo matatawag na victorious Christian unless na nagdaan tayo ng battle. Kailangan dadaan muna tayo ng digmaan bago natin masabing tayo ay mananagumpay. Hindi tayo pwedeng magsabing nagtagumpay tayo and yet wala tayong dinaanan na digmaan. Tama po ba mga kapatid? Kaya sabi ko nga, pag sinasabi natin na may karamdaman tayo, gusto lang Lord magpasiklab na He is our healer. Kaya minsan nakakaranas tayo ng kawalan, gusto lang ng Lord iparanas na He is our provider. Tama po ba mga kapatid? Isang palakpak sa Panginoon. Praise God. Ang topic po natin ngayon, tinanong ako ni Pastora Sheila kung ano pong aking ibababa. Sabi ko medyo negative pero positive po ito sa mga nasa grasya. Tama?
Kasi minsan, alam niyo po, in our time today, kasi minsan, maraming mga church ang nagbababa ng grasya, kaya lang po unbalanced. Pag hindi po nagiging balanse ang grasya, nagiging dogmatic, nagiging extreme yung marami. Kaya kailangan po natin yung parang aralin ngayon kung paano po yung tinatawag na balanse. Kasi kapag hindi tayo naging balanse, ang tawag natin dyan ay abuse grace. Tama mga kapatid? Pero hang on lang kasi para bang ito po ay ulitin natin para bang pag sinabing abuse grace, parang it seems negative. Pero ang totoo, hindi po ito negatibo, kundi para makita natin na dapat ito ang dapat nating ginagawa sa grasya ng ating Panginoon. Handa na po ba tayo? Amen. So praise God. Acronym po ng abuse. Praise God ang ating pong ibababa. Abuse grace. Hallelujah. So we know already that grace is unmerited, undeserved, and unearned. Alam na po natin yan kasi actually dito malalalim na naggrasya ang ating mga pinag-aaralan at para bang lumaot na tayo masyado sa grasya. So we know everything. We know the definition of grace, the unmerited, undeserved, unearned. Kaya lang yung grasya sa ating panahon ngayon ay na-abuse. Ano pa ang ibig sabihin ng na-abuse? Kasi para bang makita natin, paano natin naaabuso ang grasya? Mamaya isa-isahin ko sa inyo. So in-acronym ko po yung salitang abuse. Sa una, being dogmatic. Kapag hindi ho tayo balance sa grasya, nagiging dogmatic ang isang church, nagiging dogmatic ang ilan, then ang iba naman ay nagiging extreme. So, ang iba naman po ay nagiging sensitive. At ang iba naman po ay nagiging unbalanced. Ang iba naman po ay nagiging biased. Ang iba ay nagiging all-knowing. Ibig ko sabihin ng all-knowing, para bang pag umupo, sasabihin niya, balo ko na ita. May mga ganyan na, may mga taong parang alam na ang lahat ng bagay. So, iyan po yung acronym ng abuse. All-knowing, biased, unbalanced, sensitive, extreme, and dogmatic. Alam niyo po kung saan nanggagaling po yung abuso kasi causes po ng abusing ng grace, ito po yung siyam. Misunderstanding, misinterpretation, misinformation, misapprehension, misquotation, misconception, mispresentation, misdirection, misapplication. Puro mis, mga kapatid, kaya hindi tayo nagiging balance sa grasya. Ngayon, tingnan po natin mga kapatid, tuloy-tuloy lang po tayo, kaya dapat be aware tayo sa mga mis na yan. Romans 6.1 Amplified Version, what shall we say to all this? Sabi po ni Pablo sa mga taga-Roma, are we to remain in sin in order that God's grace or favor and mercy may multiply and overflow? Anong sabi niya sa verse 2? Certainly not. How can we who died to sin live in it any longer? Kasi sabi ni Pablo, dahil ba sa biyaya ng grasya, dahil ba sa grasya, magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala? Well, in fact, we are in chapter 6. Tama, mga kapatid? Wala akong kausap ulit. We are in chapter 6. Ano ba ang kanilang discourse? Ano ba ang kanilang pinag-uusapan? Balikan natin ang chapter 5. Ang sabi po ng chapter 5, verse 20, but then law came in only to expand and increase the trespass, making it more apparent and exciting opposition. But where sin increased and abounded, grace, God's unmerited favor, has surpassed it and increased the more and superabounded. Kung baga, isusure din natin, where sin increased, grace increased the more. Yun ang kanilang pinagtatalunan kasi ang kanilang idea, the more daw na nagkakasala ka, the more na nakakagawa ka ng kasalanan, the more na nag-a-abound ang grasya ng ating Panginoon. That is their thinking. That is their idea. Kaya para bang ang pagkaisip nila, let us continue sinning so that the grace of God abounds on us. Parang ganun ang kanilang usap kay Pablo. Kasi sabi nga, kung saan daw ang kasalanan nag-a-abound, maliwanag pa mga kapatid, nag-a-abound ang grasya ng ating Panginoon. So para bang nagiging lisensya sa kanila, ang gumawa ng kasalanan because they know at ang pagkaintindi nila na the more they commit sin, the more the grace abounds. Pero ang sabi ni Pablo, hindi ganun yung aking sinasabi sa inyo. Ang sinasabi doon ng Bible, mga kapatid, para kaunting interpretation, itong sin dito is past. Hindi po yung future at present na gagawin.
para mag-abound. Parang ganito lang, di ba? Have you remember nung si Jesus, he was with the Pharisee? Praise God, na ang pangalan ay Simon at may pumasok na prostitute doon na pinupunasan ang kanyang paa ng buhok at umiiyak, binabasa ng kanyang luha. Anong sagot ni Jesus? Sabi ni Jesus, alin ang higit na magmamahal? Ang pinatawad ba ng kaunti o ang pinatawad ng marami? Ang sagot ng Pariseo, natural Panginoon, ang magmamahal ng higit ang pinatawad ng marami. So ito, walang pagkakalayo ito. Yung mga nakagawa ng mga matitinding kasalanan nung past, mas matinding grasya ang iyong matatanggap sa Panginoon. Pero yung mga kukunti lang mga nagawang kasalanan, medyo kaunting grasya ang atin kasi ang pagpapatawad, ang forgiveness is grace. Tama ba? Para bang sinabi kung ikaw ay dati mamamatay tao, mas matinding pagpapatawad ng grasya ang kailangan mo. Yun ang sinasabi ni Paul. Kung ikaw lang dati nagsinungaling, medyo hindi ganun kadaming grasya ng pagpapatawad ng kailangan mo. Are you getting my point? Ang sinasabi ni Pablo, yung past mo, yung kasalanan mo, kung marami ka, kasalanan na nagawa before, mas maraming grasya ang iyong matatanggap. Pero kung dati, kaunti lang, kaunti din ang grasya, para bang sinasabi, kaunting pagpapatawad ang ating mararanasan. Kaya iniisip po ng mga taga-Romans Church, para bang lisensya sa kanila na maggawa ng kasalanan. Ito po yung tinatawag nating abuse. Na para bang it makes, parang ginawang lisensya ang paggawa ng kasalanan because nag-aabound nga po daw ang grasya. Romans 6:15, sa Tagalog, ano nga? Magkakasala baga tayo dahil sa tayo'y wala sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya, huwag nawang mangyari. So, sinasabi pa rin ni Pablo na even though we're no longer under the law, we are under the grace, still, dapat hindi pa rin tayo nagkakasala. Dapat umiiwas pa rin tayo sa pagkakasala. Tama mga kapatid? Okay, isang palakpak sa Panginoon. Praise God. Hallelujah. Romans 6:14, sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo, sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Bago tayo magpatuloy, medyo ilalaborin ko lang ng konti. Pag sinasabing ilalim ng biyaya at ilalim ng grasya. Kasi in the Old Testament, they were under the law. Ang basihan, mga kapatid, ng kanilang righteousness is by obeying the law. Hallelujah. Ang basihan ng kanilang right standing with God ay mga sacrifices, paghahandog ng mga hayop. Pero pagdating sa grasya, sabi ng Bible, yung basis ng righteous natin is no longer obeying the commands, kundi of what Christ did on the cross. Yun ang basihan ng ating righteousness ngayon. Kung ang ating basihan din ng ating right standing with God, ay yung ano po mga kapatid, yung ginawa din ng Panginoon sa cross. So yun po ang sinasabi, parang ganito mga kapatid, sa Old Testament, ang basihan para ikaw ay maging matino o maging matuwid, ay you have to obey the law. Pero sabi niya, hindi mo na kailangan nun. Nandito na tayo sa ilalim ng biyaya, ang basihan natin ay kung ano ang ginawa ng Panginoon sa cross. Are you getting my point? Pero hindi ibig sabihin na i-abolish na natin ang law. Ang sinasabi lang, we're no longer under the law because we are under the grace, hindi na siya magiging basihan ang law sa ating katuwiran, kundi ang magiging basihan ng ating katuwiran ay kung ano ang ginawa ni Kristo sa krus. Kasi para magganito, ay wala na kami sa ilalim ng batas, edi pumatay ka na? Pwede ka na pala pumatay? Pwede ka na pala magnakaw? Hindi ganon, mga kapatid. Ang sinasabi lang ng Bible, you're no longer under the law. The law is no longer your basis of your righteousness. But the basis of our righteousness is what Christ did on the cross. Are you getting my point? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Minsan nagugulumihanan tayo pag sinasabing law, generalize natin. Ano ba ang law? Mayroon sa Bible, apat na law. May tinatawag na spiritual laws. May tinatawag na moral laws. Are you getting my point? Sundan niyo ako mga kapatid. May tinatawag tayong ceremonial laws at mayroon tayong tinatawag na civil laws. Ngayon tatanungin natin, ano ba talaga ang law na na-abolish? Parang wala ako. Parang seryoso kayo mga kapatid. Palapakan nga natin ang Panginoon. Kasi pag
Sinabi nga naman, nabasa, we're no longer under the law. Para bang pag sinabing law, lahat ng law. Wala na tayo doon. Excuse me, mga kapatid, sa Bible, maraming mga laws. Mayroon tinatawag na spiritual laws. What you sow is what you reap. Mayroon tinatawag na moral laws. Ano yung moral laws? 10 Commandments. That is moral laws. Itong ceremonial laws, yung maghuhugas ka ng paa, maghuhugas ka ng kamay, magpapakalinis ka bago ka pumunta sa templo. That is ceremonial laws. Ibinigay kay Moses. Are you getting my point? Mayroon naman tinatawag na civil laws. Ngayon, tayo mga nasa grasya, ibig sabihin, hindi na kayo susunod sa batas trapiko kasi nasa grasya tayo. Kasi ang iniisip natin pag sinasabing law, general, no! It has a particular law na na-abolish. Mayroon lang law na sinasabi ng Bible niya na, no, you're no longer under the law, and you have to be specific of what kind of law is that. Hindi po natin pwede general. Kaya minsan sa Pastoral Association, nagtatalo ang dalawang pastor. Sabi niya, di ba, hindi na tayo kailangan sumunod sa batas kasi wala tayo sa ilan ng batas. Sabi niya, ibig sabihin ba, lalabag ka na sa batas ng Pilipinas? Sabi ng isang pastor, sabi ko, wag niyong paglabanin ang spiritual at saka civil. Kasi pinagsasama nila para malaman po ninyo, mga kapatid. Hallelujah! Ang spiritual laws ay gumagana. Ang moral law, ginagawa pa rin natin ngayon. Kaya ang tinatawag nga, hindi talaga na-abolish kundi ang grasya, the grace empowers us na lalong tumino at magpakabait. Amen. Tama ba? Hindi natin tatalunin. Huwag mo sabihin, alisin mo ang 10 Commandments. Hindi na natin basihan ang 10 Commandments, ulitin ko, sa ating katuwiran. Kasi ang basihan ng ating katuwiran ay ang ginawa ng Panginoon sa krus. Pero ang 10 Commandments, kailangan mo pa rin gawin. Sabi mo nga sa katabi mo, maliwanag ba? Ngayon, wala lang, ang naabulis lang, mga kapatid, yung ceremonial laws. Hindi na tayo nagkakata ngayon ng mga kambing para ihandog kay Lord. Hindi na tayo naghuhugas ng mga paa. Hindi na tayo, mga klase-klase mga seremonyas bago pumunta sila sa templo. Wala na po yan ngayon. Kasi si Jesus nahandog na minsan at magpakailanman. Yun ang sinasabi. Praise God. Sabi mo nga, I like that. Pag nagtuturo ba ako, may naintindihan ba? Kasi baka naman lalong nagugulo yung ating mga kapatid. Pero ang civil laws, may mga civil laws ang bawat bansa. At you have to abide that laws. Kahit nasa grasya ka, pag gradyan, huwag kang tatakbo, huhulihin ka. Wag mo sabihin, andyan ako the grace, we're no longer under the law. Yan ang problema kasi sa totoo lang ang mga tao na mamali ang application kasi mali ang pagkaunawa. Take note, pag sinasabing law, hindi general laws. May particular law na hindi na tayo nasa ilalim tayo. Actually, may law of the Spirit. Tayo ginagawa tayo, nagpapasakop tayo ng Holy Spirit, tama? May law of Jesus Christ. Yung love one another, that is the new commandment ng ating Panginoon. That is the law of Jesus Christ. Nagmamahalan tayo. Wag mo sabihin na, nasa grasya wala ng batas. May batas, hindi nga lang seremonyal. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah. Sabi mo nga sa katabi mo, ang gwapo mo ngayon. Pag lalaki, siyempre, at ang ganda mo ngayon pag babae. Pamalakpak ang mga gwapo at mga magaganda. Hallelujah. Start tayo sa number 1. Sa baba muna tayo mag-start. Yung abuse, wag muna tayo sa A. Being dogmatic. Ang dogmatic, ang sabi po ng English Dictionary, characterized by assertion or approved or unproved principles of or pertaining to or characteristic of a doctrine or code of belief accepted as authoritative. Pag sinasabing dogmatic, ito, hindi, oo. Yun ang ibig sabihin, mga kapatid, ng dogmatic. Hello? Palapagan natin ang Panginoon.
Salamat, kapatid. Ayan, medyo maganda-ganda. Maayos naman ang palagpak para kay Lord. Hallelujah. Ako po, pagdating ko sa Higlas, hanga ako eh. Kaya excited din ako. Actually, alas 3 pa lang nagbiyahin na ho ako kasi madalas na-traffic ako at nahuli. Nahihiya naman ako pag nahuhuli eh. So, first, dumating ako ng 5, nag-malling pa ako dito muna. Paikot-ikot, kung saan ako pumunta. So, hanggang magbukas ang ating church. Amen? Kasi mas maganda naman yung maaga-aga. Hallelujah. Pero, naiintindihan naman natin ang iba. Grasya tayo, mga kapatid, na may mga work, mga estudyante, hindi po natin pwedeng hatulan. Tama? Okay, sabi mo nga, dogmatic. Lakasan nyo, dogmatic. Ano po ang pagiging dogmatic? Alam niyo po ang ibang mga church ngayon, inalis ang tithes. Wala nang tithings. Salamat dito sa atin, hindi inalis. Praise God. Wala na rin pong communion ng iba. Basta kung magkainan na raw, that is already communion. Kasi sa Bible times, hindi naman ko siya ang kinakain, kundi eating fellowship. Wala na silang communion, wala na silang saro-saro, wala na mga programa about communion. Why? Because, dahil sa grasya, naging dogmatic sila. Wala nang ikapo. O, tingnan natin ang ikapo, mga kapatid, sa Bible dispensation. Several times, I thought this. Sabi nga, innocence, conscience, human government, promise, law, grace, at saka millennial reign. Yun po yung tinatawag natin. So sa innocence, Eden, Adam and Eve, Noah, Abraham, Moses, church. Tingin kayo, kailan ibinigay ang law? It was given to Moses. Pero ang ikapo, it was practiced by Abraham. Para makuklud natin, ang ikapo, wala sa ilalim ng batas. Bakit kayo ng mga naggragrasya wala ng ikapo? Ngayon si Pastor Noel, ang daming lumalapit sa kanya. Bakit? Biglang bumulusok ang income ng church. Biglang lumiit ang offering. Kasi grasya. Ayan na, disgrasya. Hallelujah. Kasi minsan hindi natin nakukuha at hindi natin nakukomprehend. Sabi ko nga, kung ikaw ay student ka pa lang sa driver, huwag ka muna lalabas sa mga highway. Ganon din po, dapat bago ituro ang grasya, dapat lubos na naiintindihan. Narinig ko yan kay Pastor Noel of being balanced. Huwag tayong magiging one-sided. Yung tinatawag na other side of the coin. Kasi ang na-adapt ng ibang other side of the coin, ang kabila hindi nila nakita. Hindi sila naging balance. Kaya turo agad, wala nang communion, wala nang ikapo. Ayan, mga kapatid, tuwan-tuwa ang mga kuripot sa church. Tuwan-tuwa ngayon ang mga hindi nag-iikapo kasi at last, dininig ang ating hinaing. Praise the Lord. Pero ulitin ko mga kapatid, napakaliwanag, kahit sa pag-aaral ng dispensation, that tithes is not under the law. Tithes is practiced by Abraham. Palapakan nga po ninyo ang Panginoon. Maliwanag ba? Kaya salamat ang mga taga-Hope in Jesus. Hindi tayo agad nagbubugso-bugso kung anong mga ipinapatupad sa church because we are not dogmatic. Napakapalan nga ninyo sa ang dami-dami mga church. Kayo lang ang may hate class. Kayo lang ang may grasyang pag-aaral. Amen. Tama? Hallelujah. So sabi ko, matindi kayo kasi mayroon kayong particular study regarding grace. Kaya dito, maunawaan nyo, magiging balansin tayo. Matthew 23:23. Sabi niya, for you give a tenth. Sabi niya, woe to you, scribes and Pharisees, pretenders, hypocrites. For you give a tenth of your mint and dill and cumin, and have neglected and omitted the weightier, more important matters of the law, right and justice and mercy and fidelity. This you owe. Anong tinutukoy na this you owe? Yung tithings. Dapat yung gawin ang pag-iikapo, sabi ni Jesus. Sabi niya, this you owe particularly to have done without neglecting others. Ang mga Pariseo kasi nag-iikapo pero hindi na sila makatarungan. Wala na sa kanilang pagmamahal. Wala na sa kanilang pag-ibig sa kapwa. Sabi ng Lord, dapat kayo mag-ikapo pero huwag niyong kalimutan ang lalong mas mahalaga. Are you getting the point? Even Jesus, hindi niya inabulis ang ikapo. Bakit? Kasi alam niya
na hindi ito under the law. Sa ulit, palakpak kay Lord. Hallelujah. Hebrews 7:1, tingnan natin ang story. Sabi na Hebrews 7:1, for this, Melchizedek, di ba nung ginawa ang first tithe ni Abraham kay Melchizedek? For this, Melchizedek, king of Salem, and priest of the Most High, met Abraham as he returned from the slaughter of the kings and blessed him. Verse 2, and Abraham gave to him a tenth portion of all his spoil. He is primarily, as his name when translated indicates, king of righteousness, and then he is also king of Salem, which means king of peace. Verse 3, without record of father or mother or ancestral line, neither with beginning of days nor ending of life, but resembling the Son of God. So si Melchizedek pala, ay larawan siya ng ating Panginoon Jesus. Yun ang sinasabi dito. He continues to be a priest without interruption and without successor. Si Jesus na pang tinutukoy. Sabi niya sa 7:4, now observe and consider how great a personage this was, to whom even Abraham, the patriarch, gave a tenth, the topmost or the peak of the heap of the spoils. Grabe, special ang ginawa ni Abraham. Take note, ang sabi po rin ng verse 12, tawag lang tayo kasi mahabang usapin yan. For when there is a change in the priesthood, there is a necessity, an alteration of the law, or change of the law concerning the priesthood as well. May binagong batas. Nung palitan si Melchizedek, at ang naging priest ay si Jesus Christ, sabi ng Bible, kailangan palitan ang batas. Sabi mo nga ulit, batas. So, tingnan natin, anong batas ang pinalitan? Napakalinaw sa verse 10. Balik lang tayo talo lang tayo sa chapter 9, verse 10. For the ceremonies deal only with clean and unclean meats and drinks, different washing, mere external rules and regulation for the body imposed to tithe the worshiper over until the time of setting things straight, or reformation of the complete new order when Christ, the Messiah, shall establish the reality of what these things foreshadow a better covenant. Tagalogin natin para mas malinaw. Sa verse 10, palibhasa'y palatuntunan lamang na ukol sa laman na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago, gaya ng mga pagkain, mga inumin at sari-saring paglilinis. Napakalinaw na ang binagong batas ay ceremonial laws. Are you here? Praise God. Isa lang yung palakpak para hindi tayo matulog. Praise God. So, being dogmatic, mga kapatid, hallelujah. So dito, makikita po natin, tapos na tayo sa being dogmatic. Kasi yung iba, para bang ang dogmatic, di ba, hindi na nag-iikapo kasi mali ang quotation nila na ang ikapo ay under the law. Tama? Pero ulitin ko, malinaw na ang binagong batas ay hindi ikapo, kundi ang binagong batas ay tungkol sa mga sari-saring paglilinis. Punta na tayo sa pangalawa, being extreme. Ano po naman ang pagiging extreme? Ang sabi ng English Dictionary, of the greatest possible degree of extent or intensity beyond a norm, views or action. Extreme. Lampas. Labis-labis. Exaggerated. May mga ganyan exaggerated. Bigyan ko po kayo ng halimbawa ng mga exaggerated. Bigyan ko muna kayo ng mga, ano ba yung free talaga? Tingin kayo sa akin, ano ba ang free sa Gracia? Ano ba talaga ang free? Ano ba talaga ang free? Kailan malinaw yung free? Kasi pag pupunta kayo sa tindahan, may free, pero hindi lahat free. Sabi ko mga Pilipino, pag bumili ng 1 kilong ubas yan, at dagdagan mo ng 2 ubas, mas masaya sila sa 2 dagdag kaysa 1 kilo. Kasi ganyan ang mindset ng mga Pilipino. Tama? Masaya tayo sa dagdag. Ay, bakit hindi kayo umaamin? Masaya tayo sa dagdag because ang dagdag free. Dito mga kapatid, hindi lahat free sa langit. Hindi lahat free dito sa lupa. Tingnan natin, ano ang free? Freedom is free. Ang kalayaan mo free. Malinaw yun. Walang pagtatalo. Kaya ang tawag sa atin ay I'm free. Healing is free. Agree kayo, hindi? Amen. O kaya I am healed. Affection or love is free. Amen. Kaya, dinideclare natin, we are God's beloved. Blessing is free. Amen. Ang ibig sabihin ng blessing, anointing.
para ikaw ay mag-explode or ikaw ay parang ganyan. Binibigyan ka ng abilidad. Hallelujah. And then salvation is free, kaya ang sabi natin ay ang saved. Malinaw na freedom, healing, affliction, blessing, salvation, ang tawag ko dyan ay PABS, yun lang ang free. Pero yung bigas mo, hindi yan free. Ay, naku. Hallelujah! Nakunawaan niyo ba ako? Kasi para maging balansi tayo. Hallelujah! Hindi naman pipili. Andin grasya ka na, hindi ka na magtatrabaho ka pa rin. Amen. Hindi pwedeng grasya. Bahala na si Lord kasi grasya. Hindi. Ang Diyos may part, you have also a part. Tama? Isang palakpak parang hindi tayo antogin. Hallelujah! Excited ba kayo talaga? Kaya dito sa example, ito po ang tinatawag natin hyper in faith. Mga hyper. Bilhin mo mga kapatid, sasabihin, all by grace. Ang ganda ng bahay mo. Biyaya yan. Biyaya yan. Eh bakit ang mga walang bahay? Walang biyaya? Kasi minsan nagiging hyper faith. Nagiging hyper faith tayo. Tama? Lahat na lang, praise God. Namatay ang ipis, biyaya na ang lahat. Ikaw, at ito pang iba, humility is false. Bili mo, sabi niya, ang ganda-ganda magpaawit. Ina-appreciate mo, sister, ang ganda mo umawit. Hindi, si Lord yun. Si Lord pala yun. Sigurado ka? Ikaw ang kumanta eh. Ay, wala ako usap na. Yes. Alam niyo po ba yung sinasabing false humility? Masarap ang kainan. May nag-appreciate, ang sarap ng pagkain. Hindi si Lord yun. Si Lord ba nagluto? Ikaw yung nagluto eh. Binigyan ka lang ng abilidad na magluto ng masarap, pero ikaw pa rin yun. Yes. Ang akala natin, tamang pagpapakababa yun, mali yun. Puro si Lord. Si Lord nasa langit. Hindi naman siya ang naggisa, hindi naman siya ang nagtimpla. Tapos sasabihin natin si Lord. Nagiging hyper faith ang iba. Naunawa niyo ba yung hyper faith? Yes. Bakit naman, ang ganda ng suot mo ngayon, sasabihin mo, si Lord yan. Puro si Lord. Ikaw nasa ka. Amen. Maninaw sa atin, ang grasya ibinigay sa iyo ng Diyos para i-empower ka, bigyan ka ng kapasidad at kapabilidad na gumawa ng isang bagay. Hindi makakakilos ang Lord pag wala ka. Wala ang biyaya ng Lord pag wala ka. We are God's instrument. Daluyan tayo, vessel tayo, channel of blessing tayo. Hallelujah. Kaya dapat malinaw. Kaya pag sinasabi, ang ganda mo kumanta, praise the Lord is for the glory of God. Bago sasabihin si Lord yun, pag pumiyok, sino yun? Ikaw, si Lord. Yun ang problema sa mga false humility. Tama ba mga kapatid? Nakalimutan nila, puro bahay. Pero hindi nakalimutan nila mayroong in, grace, by grace, for grace, with grace, through grace. Example na in grace. Sabi ng 1 Peter 3:18, grow in grace. Sabi naman ng Ephesians 2:8, by grace are ye saved. Sabi naman ng John 1:16, grace for grace. Sabi naman Colossians 3:16, singing with grace. Ang sabi naman po ng Thessalonians 2:16, hope through grace. Sa mga teacher dito, sa mga matatalino, nag-iiba ang sentence pag dinulugtungan mo ng ibang conjunction. Ibang ibig sabihin na in grace, iba ang by grace, iba ang for grace, iba ang with grace, iba ang through grace. Amen. Hindi puro by. Ang iba puro by. It's by. By. Paano ba ang iba? Ang ganda ng bahay mo. Anong tawag doon? By grace ba? O through grace? Through grace. Kasi dumaan sa'yo. Dumating ang sasakyan mo. Hindi by grace. Through grace. Hindi puro by. Hindi tayo balanse. Palapagan natin ang Panginoon. Pinakita ko lang ang example kasi marami na yung nakakalungkot si Pastor Noel, ang problema kasi ang daming mga church na yun naging extreme.
Gumanda ang church by grace. Ulitin ko ang by salvation, freedom. Pero ito, gumanda ang church nyo kasi mayroong dinaanan kayo. Alam ka, sino na nagpupukpuk dyan? Sino na nagpipilit dyan? Sino na nagpandig dyan? No! Because the grace flow through us. Kaya lumitaw ito, tama? O palampakan nyo ang Panginoon. Kaya pupukpukin nyo yung mga kasama nyo ng bukang bibig bay, puro bay. Hello kapatid, hindi puro bay. May in grace, by grace, for grace, with grace, and through grace. Ephesians 3:20. Now to Him, by in consequences of the action of His power that is at work within us. There is a power, tingin kayo, power work within us. Ano pa po? Praise God. Hallelujah. Galatians 2:20. I have been crucified with Christ. In Him I have shared His crucifixion. It's no longer I who live, but Christ, the Messiah, lives in me. Mayroon sa loob mo. Mayroon. Amen. Hallelujah. Ano pa po? 1 Corinthians 15:10. Sabi ng, but by the grace, the unmerited favor, blessing of God, I am what I am, and His grace toward me was not found to be for nothing, fruitless, or without effect. In fact, I work harder than all of them, sabi ni Paul, the apostles. Through it was not really I, but the grace, the unmerited favor and blessing of God, which was with me. Alam niyo po kung bakit matalino ka? May grasya ka eh. Bakit magaling ka sa negosyo? May grasya sa loob mo eh. May power sa loob mo. May anointing. Pero hindi magmamanifest yung anointing na yan at power na yan kung hindi ka gagalaw. Hallelujah! Hindi puro mga kapatid, hallelujah. Sabi ni Pablo, hindi na ako ito kung nakakagawa man ako ng maganda, higit sa kanilang lahat, hindi ako kundi ang grasya. Parang ganito lang mga kapatid, ang makina hindi tatakbo pag walang gasolina. Ang grasya parang gasolina. Hanggat nandun ang grasya, kahit saan ka makapunta, makakarating ka. Are you in church? Palapagan natin ang Panginoon. So sa Colossians 1:16, sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng bagay, sa kalangitan, sa kalupaan, mga bagay na nakikita, mga bagay na di nakikita, maging mga luglugan, mga pagsako, o mga pamunuan, o mga kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya, ukol o para sa Kanya. Take note, church, nilalang ang lahat ng bagay dahil sa Kanya at para sa Kanya. Salvation, langit, mapalupa, lahat yan, pinangyari ng Panginoon dahil para sa Kanya. Amen. Kaya tayo bilang laluyan, lahat galing kay Lord, dumaan sa atin at para din dapat sa Kanya. May nakaunawa? Amen. Ang sasakyan mo galing yan kay Lord, pinadaan sa iyo at gamitin mo para sa Kanya. Amen. Yun ang ibig sabihin doon. We are the channel and we are the blessing of God. Pumalakpak nga po mga blessing ng Panginoon. We've done the dogmatic extreme. Punta naman tayo sa sensitive. Sa S. Ano pong ibig sabihin ng sensitive? Being susceptible to the attitude, feelings, or circumstances of others hurting. Yung madilim magdamdam. Tingin kayo sa akin. Medyo sasagasa ko ng kaunti. Example. Wala na po yung liability. Wala na yung correction. Wala na yung discipline. Wala na yung RA, code number. Wala yung 39. Di ba sa mga batas-batas may RA number? Praise God. Nawawala kasi wala na yung LCD. Wala na yung liability. Wala na correction. Wala na discipline. Kasi ganito ang mga Krisyano pag kinukurek. Di ba wala na condemnation? Di ba wala na condemnation? Di ba wala na correction? Nagkakamali tayo. Iba ang hatol sa pagtutuwid. Ang sabi ng Bible, wala nang hatol tayo. Wala na tayong hatol. Kasi lahat tayo nagkasala. Ang hatol sa atin ay kamatayan. Wala na tayo sa hatol. Pero kailangan pa natin may correct. Amen. Kasi ang iba pag sinasabi, pag kinokorek, ay batas yan, batas! Anong batas? Basta tayo. May nakaka-relate ba kayo? Amen. Kami mga pastor, pag nagkukorek kami, hindi kami humahatol. Iba yung paghatol, sinitensyahan ka namin. Pag sinabi namin, ikaw, impyerno ka yun, sintensya yun.
Pero sasabihin namin, umayos ka, tumino ka, hindi sentensya yon. Amen. Ang iba pag tinutuwid, condemnation. Hindi balance. Basahin natin yung verse na yan. Ito ang madalas kinuko. Therefore, there is now no condemnation, no adjudging guilty of wrong for those who are in Christ Jesus. Maliwanag, tama? Tama? Amen. Nagbabasa tayo ng scripture. Puputulin doon. Tapos na. Yan ang tinatawag na misquotation. Pag kumuha ng verse, hindi tatapusin. Tapusin mo. Basa tayo. Next. Ibababa natin asa na, parang lead yata yan. Hallelujah. Doon pa rin sa 8:1. Kaya lang, tingnan nyo, dinilawan ko. Sabi niya, no condemnation those who are in Christ. Pero ang kasunod, who live and walk not after the dictates of the flesh. Walang condemnation yung mga hindi nagpapasaway. Ang sinasabing lumalakad sa flesh, yung gumagawa ng kasalanan, gumagawa ng mali. Walang condemnation. Tama. Amen. Paano kung lumalakad ka sa laman? Amen. Sige, magbabae ka, no condemnation. Mali! Kasi ang sinasabi ng Bible, no condemnation doon sa lumalakad sa dictation ng banal na Espiritu. Amen. Pumalakpak muli, mga nakaunaw. Diretso natin. Dito sa John, kanina pinakita na ng ating kapatid. John 3:18. He who believes in Him, who clings to, trusts in, relies on Him, is not judged. He who trusts in Him never comes up for judgment. For in Him there is no rejection, no condemnation. He incurs no damnation. Pero ang sabi ng next, but he who does not believe, cleave to, rely on, trust in Him, is judged already. He has already been convicted and has already received his sentence because he has not believed in and trusted in the name of the only begotten Son of God. He is condemned for refusing to let his trust rest in Christ's name. Sa Bible may hinatulan na eh. Yung mga hindi naniwala kay Kristo. Tama? Amen. Ang sabi ng Bible, mga kapatid, ang mga hindi hinatulan, yung mga, ang hatol, mga kapatid, parang ganito, nakapatay ako ng tao, may hatol ako ng pagkakulong. Ang binayaran, yung hatol. Tama? Praise God. Ngayon, dahil wala na sa hatol, nagkakamali pa rin. Kahit sa labas ng kulungan niya, at wala na siya doon sa hatol, nagkakamali pa rin niya. Yun ang tinatawag natin. Huwag niyong pagsamahin ang condemnation, yung hatol, at saka correction. Malayo ang pagkakaiba. Tanungin niyo, si Pablo ba na author ng grasya? Si Pablo ba na nagtuturo ng grasya? Mayroon ba siyang correction? Tingnan niyo po ang kanyang disciple, sa Romans, bago yung lahat. 5:9 pala. Therefore, since we are now justified, sabi mo nga justified, Justified. acquitted, made righteous, and brought into right relationship with God by Christ's blood, how much more certain is it that we shall be saved by Him from the indignation and wrath or judgment of God. Kasi nasabi ng Bible, wala na tayo sa judgment. Kasi, ang sabi ng Bible, inalis na ang hatol sa atin. Kaya wala na tayong condemnation, wala na tayong sentence, wala na tayong hatol. Tama? Pero balik tayo, sinasabi ko na, si Pablo ba na author ng grasya? Mayroon bang correction? Basa tayo, kasi para scriptural, kasi yan ang, huwag tayo maging bias. Hindi lang isang verse puro, no condemnation. Pag kinore, no condemnation. Ouch, sensitive ang iba. Medyo ayaw na magpakorek kasi no condemnation. Nga, hindi yon mga kapatid. Ang sabi ng Bible, hindi ka na mapupunta sa impyerno because the Lord redeemed us. Pero kailangan natin may correct. 2 Timothy 2:25. Sabi ni Pablo, ang kausap niya si Timothy, ayang pastor, nasawaying may kaamuan. Pero paggrasya maamo ang pagsaway. Ang mga nagsisisalansan. May pagsaway ba? Amen. Amen. Ang iba pag kinukurin. Batas yan, batas. Batas. Wala nang correction, puro batas na pala pag nagkurin.
nagiging extreme. Kasi puro focus no condemnation. Sige, mambabae ka, pag uwi mo, sasabihin ng asawa mo, hindi magagaling sa no condemnation. Naunawaan mo ba ako? Sabi mo nga sa katabi mo, iba ang judgment, iba ang correction. Kaya naman lumanay. O sister, dapat bilang leader, hindi ka nahuhuli. Dapat nauna ka. Hindi yung sabi, judgment law yan, law. Eh ano gusto mo ituro namin? Sige, okay lang, kasi grasya. May mga pastor ngayon, pag nangangaral, ayaw magpatama, no condemnation. Eh, hindi mo naman nahatulan eh. Ulitin ko, pag sinabi ko, Brad, late ka, impyerno ka, yun ang hatol. Yun ang hatol. Pero kung sasabihin, sis, baka pwede naman sa susunod dahil ikaw yung inaasahan namin, dapat ikaw yung mauna. Pwede bang pakiaga-agahan? Correction yun. Huwag mo sabihin, hatol. Sabi mo nga sa katabi mo, narinig mo. Walang pagkapa mong anak na Jesus. 2 Timothy 2:1. Ikaw, anak ko. Tingin nga, kasasabi lang ni Pablo kay Timothy, pero sabi niya sa verse 1, ikaw, anak ko, Timothy, magpakalakas ka sa biyaya. Tapos pagdating sa mga ilang verse, i-correct mo ang mga sumasalangsang, ang sumusuway, in other word. Amen. Kaya kinukorek yung mga pasaway. Naniniwala na ba ako sa Open Jesus, walang mga pasaway? Amen. Tama? Ulitin ko, hindi ako narinig. Sa Hope in Jesus, walang mga pasaway. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Nawa niyo ba ako? Kaya sa church may correction. Yes. May correction. Hindi pa pwedeng, kung hahatulang kita, yun yun, mga kapatid. Pero kung I am just correcting you, when that is not judgment. Ulitin ko, i-differentiate natin. Ang sinasabi na wala na tayong condemnation, wala na tayo, hindi na tayo mapupunta sa impyerno. Yes. Wala na tayong hatol. Pero pwede tayo i-correct kung time to time nagkakamali pa tayo. Amen. Walang pakuli ang mga anak ng Diyos. Marami ka matapos. Being unbalanced. Ano po yung unbalanced? Sabi ng English, being or thrown out of, hindi ko naintindihan yung word na yan. Kayo na lang umintindi. Mas naintindihan ko yung pangalawa. Debits and credits are not equal. Parang hindi balance. Halimbawa, sa kabila ay 250, ang sa'yo 225. Hindi balance. Kailangan pag 125, balance yun. Amen. Tama? Yes. Sabi mo nga ulit, balance. Yes. O, bibigyan ko ulit kayo ng halimbawa ng mga hindi balance. Ang tawag ko dyan, Fed. Fed. Sabi nga ninyo, Fed. Sa ibang church, wala nang follow-up. Wala nang visitation. Sa ibang church, wala nang evangelism. Wala nang soul winning. Sa ibang church, sinasabi ko. Sa ibang church, wala nang discipleship. Wala nang training. Kaya, sabi nila kasi ang grasya, no toiling, no hardworking, no compelling, wala nang pilitan, wala nang tulakan. Bakit? Anong katuwiran nila? Si Lord ang nagdadagdag. Si Lord ang nagpapalago. Nasa Bible ba yon? Opo. Amen. Basa tayo ulit. Hallelujah. Amen. Ulitin ko. Sa ibang church, wala nang follow-up, hindi na nila binibisita ang mga membro. Ang isang malusog na church, kung 200 na mga membro nyo, yung 200 na yung dapat mabisita. Eh sabi nila, toiling yan, toiling. Wala nang visitation, wala nang evangelism, wala nang soul winning, wala nang discipleship, wala nang training. Ang tawag niya kasi, no toiling, no hardworking, no compelling. Kasi ang sabi nila, ang Diyos ang dadagdag, ang Diyos ang nagpapalago. Sabi mo nga, ang Diyos ang nagdadagdag. Diyos ang nagdadagdag. Ang Diyos ang nagpapalago. Ang Diyos ang Sige, palapakan natin ang Lord. Is that biblical? Yes. Acts 2:47, Amplified. Constantly praising and being in favor and goodwill with all the people, and the Lord kept adding to their number daily those who were being saved from spiritual death. O kita mo, si Lord ang nagdadagdag. Huwag na tayo mag-evangelize. Si Lord pala ang nagdadagdag. O
O basa tayo, kailang binanggit dyan sa 2 ang unang added. Therefore, those who accepted and welcome His message were baptized. Alam niyo po, kakalungkot ang ibang church ngayon? Wala nang evangelism, kapatid, kasi obligado daw, trabaho yan. Ay, no toiling daw ang grasya. Ano bang no toiling? Ano walang toiling, sister? Yung salvation. Hindi mo na kaya mapako sa krus, hindi mo kaya maglakad ng nakalun para maligtas. No toiling when it comes to salvation, pero when it comes to church growth, you have to do something. Palapagan natin ang Panginoon. Hindi pwede, ang dami. Ito pa. Praise God, nandun natin. 1 Corinthians 3:7, dito nila ito na. So neither he who plants is anything, nor he who waters, but only God who makes it grow and become greater. Okay, tapos sino na nagpapalago, putol agad. Yan ang problema sa mga pastor. Putol-putol. Kunin natin ang konteksto para balance. Tingnan nyo. So neither he who plants anything nor he who waters, but only God who makes it grow and become greater. Basta tayo sa 6, nasa 7 tayo. Paul planted, Apollos watered, but God all the while was making it grow and He gave the increase. Tingin kayo sa akin. Kung walang nagtanim, walang nagdilig, may palalaguin ba? Diyos mo, Marimar. Ang iba parang hindi balanse. Nabasa lang sila na nagpapalago ng church. Si Lord. O di siya na mag-evangelize, di siya na rin ang maten, siya na rin ang mag-train, siya na rin ang... Mga kapatid, hindi. May Pablo na nagtanim, may Apolos na nagdilig, at ang Diyos ang nagpalago. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, may part tayo. Gusto niyo ba lumagan, church? Amen. Aba, mag-evangelize tayo. Amen. Hindi may pwedeng si Lord yan, bahala na. Si Lord na magdadala sa kanila dyan sa baba. Talaga? The Lord needs someone na mag-i-invite sa kanila. Pag nadala mo sila, hindi na sa tingin kayo sa akin, yung pagpapalago dito, hindi po numerical. Spiritual. Pag dinala mo, tumanggap kay Lord, siya na magpapalago spiritual. Pero yung paglago ng number, trabaho natin yan, kapatid. Tanungin mo ang katabi mo, nangangaluluwa ka ba? Kausapin mo. Parang ang iba natatakot kausapin. Sabi mo nga, nangangaluluwa ka ba? O ngayon, kung hindi ka nangangaluluwa, no toiling nga. Praise God, kasi crush siya. Aray. Alam niyo po ba mga kapatid, may trabaho? Sino ngayon na nasa crush na hindi rin napapagod? Ako, pagod ako. Praise God, hallelujah. Tulad ngayon, magkakaroon ka ng Pastor Tom. Praise God, na ituturo ko yung end times. Hallelujah, from Genesis up to Revelation. Siyempre, final stage yun. Siyempre, hapon, tanong ang question yun. Pinaghahandang ko ang lahat ng tanong. Hallelujah. So, nagtatrabaho ako. Halos hindi ko matulog sa aaral. O wag mo sabihin, si Lord naman bahala dyan. O, punta ka sa stage na hindi ka nag-study, ano ituturo mo? Nga. Wala kang ituturo. Kailangan, para ang Lord kumilos, may gagawin din tayo. Palampakan natin ang Panginoon. Amen. Sabi ko nga sa katabi ko, I like that. 1536, at nang makaraan ng ilang araw ay sinabi ni Pablo, pakinggan niyo ang author ng grasya, kay Bernabe, pagbalikan natin ngayon at dalawin ang mga kapatid sa bawat bayang pinangaralan natin ang salita ng Panginoon at tingnan natin kung ano ang lagay nila. May visitation. Amen. Balanse si Pablo. Ang mga tumanggap lang ng grasya, hindi naging balanse. Kasi laging no toiling. Ang walang toiling, salvation. Gusto mo yumaman? May toiling din yan. Di ba napupunta-punta ka sa mga customer mo, may nilalakad ka, makapagagya mo rin.
sabi mo no toiling, kung no toiling, di, luglog ka na mo. Kasi no toiling. Pero alam niyo po sinasabi ng no toiling, sana maging clear sa atin, ang no toiling is salvation. Pagdating sa kaligtasan, alata ng gawan. Wala nang gagawin. Pero when it comes to anything else under the sun, atin tamong gawan. Palapakan natin si Lord. Amen. Siguro to the last. Hallelujah. I'm being done, being biased. Sabi mo nga biased. Okay lang ba sa inyo ang topic? Nagiging balance tayo. Tama? So, ang bias, ibig sabihin ng bias, favoring one person or side over another, ang tawag dyan ay one-sided. Yun ang sinasabi ko, sabi nga ni Pastor Noel, one side of the coin lang ang tinitingnan. Hallelujah. Pasa tayo, becoming divided, opponent, judge. Ang tawag ko yan, DOJ, Department of Justice. Praise God. Bakit? Kasi ganito. Alam niyo po, nagdidibay-dibay ng preacher pag nangangaro sasabihin, ay, ayan, law preacher yan. Iyan, Chris preacher. Iyan, gospel preacher. Iyan, prosperity preacher. Nadidibay na ngayon. Dati wala namang ganyan-ganyan. Mangaral ka ng batas. Para ka maging banal. Una mong gagawin, manalangin ka, prayer and fasting. Pangalawa, kailangan hindi ka na gagawa ng bisyo. Ngayon, may problema ba doon? Wala. Sasabihin mo batas yan, batas. Wala pong problema yon. Ako, respect lang kasi ngayon ang mga pastor nagkahatulan. Pag ang pastor medyo hindi inline sa grasya, hindi pick sa grasya, ay batas yan. Si Pastor Lito, batas yan. Di ba? May umahatol sa... Pag si Pastor Noel, si Pastor Rasha, grasya yan. Ano ba ang pinapangaral ko? Quran? Ang pinapangaral ni Pastor Noel, ni Pastor Rashida, pinapangaral ko sa Bible. Kaya lang, maaari ang kanilang harap ang pinapangaral, ako yung likod. Tama? Huwag kayo maging sided. Kaya nga alam niyo po mga kapatid, may mga church na, ako pastor, gusto ko pag nababalanse kami pag dumarating ka. Ako bakit? Kasi natutuwid yung mga may, bakit hindi ka magtuwid? Puro grasya. Ang grasya maganda, pero i-balance lang. Tama? Panapakan natin si Lord. Ano nga ito sa akin? Low preacher ba ako? Praise God, aba? Sometimes grace. Pero nagtuturo din ako ng moral. Tinuturo ko rin sa church na huwag kayong mag-iinom. Huwag kayong maninigarilyo kasi madali kayong mamatay. O ngayon nakatulad ko, batas yan, batas. O manigarilyo ka. Uminom ka. Hindi, mga kapatid. I am just preaching the other side of the coin. Maybe Pastor Sheila is preaching the other side of the coin, but Pastor Lito at the back of the coin. O ngayon, pag-uwi nyo, di may hanap, may likod. Palabugan natin ang pag-uwi. Sabi ko ba, ang coin, hindi magiging coin pag puro harap. Kailangan may likod. Ang piso, may kalabaw dati sa likod. Si Rizal ang nasa harap. Hindi puro Rizal. Tama? May kalabaw. Amen. Kung si Pastor Sheila, si Rizal ang pinapangaral, ako kalabaw. Palampakan natin ang Panginoon. Kaya huwag natin natulan. Yung mga ibang church, tingin kayo, ang iba ganito. Pag hindi naman, pag walang sasakyan, parang walang grasya, hindi totoo yun. Ang daming aspeto ng grasya. In fact, sa pag-aaral ng karang 54 ang naibigay ko sa inyo, ngayon maaabot na ng 72 grace ang Panginoon. Marami tayo, ibang aspeto lang. Pipid ang iba hindi financial, pero physical, grabe ang grasya. Ang iba wala sa physical, pero spiritual, grabe ang grasya. Huwag lang natin tingnan ang grasya sa isang aspeto. Ang iba bias. Kasi pastor, minsan nag-mentor ako, nakamotor ako, di ba? Sabi niya, Pastor Lito, nagtuturo ka pa naman ng grasya. Nakamotor ka pa. Bakit? Ano gusto mo? Pag nagturo ng grasya, naka-helicopter? Para masabing, grasya? Naunawaan niyo ba ako? Amen. Para bang basihan nila, pag nagturo ka ng grasya, material! Hindi ho! Yes,
may blessing material, pero that is not the only aspect of being blessed by God. Amen. May mga tao na walang financial, pero grabe, malusog sa pangangatawan. Amen. Ang mga tao nagiging bias, nagiging one-sided. Si Pastor Lito hindi pinagpapala, turo ng prosperity. Turo ng turo, hindi naman pinoprosper. Kako sabi, sino sabi sa hindi ako pinoprosper? Sabi ko kaya ako sa susunod, mag-mentor ako dito, hindi lang aeroplano ang dadaling ko na. Kasi parang basihan ng material. Tama? Naunawaan niyo ba ako? Ang iba nagiging judgmental. Nagiging critic dahil sa grasya. Pero ang totoong grasya, praise God, minamahal ang lahat. Amen. Sabi mga sa Galatians, hamon lang mga kapatid, for in Christ you are all sons. Sabi mga all sons. Lahat ba tayo kay Kristo? Pantay-pantay. Itinuturo ng kabilang church, grasya. Ang tinuturo dito, grasya ang kabilang, no? Isa lang tayo kay Lord. Basta naniniwala kay Lord, walang problema. Para bang akala ng iba, pag hindi na nagturo ng grasya, kung impyerno na yan. No. Galatians 3:27, for as many of you as were baptized in Christ into spiritual union and communion with Christ, the anointed one of Messiah, have clothe yourself with Christ. Basta si Kristo ang sinampalatayanan, si Kristo ang ginawang model, no problem. Mangaral ka radical, mangaral ka ng soft, mangaral, whatever. Ang iba kasi nangangaral talagang malumanay. Pero si Pastor Lito, grabe. Hallelujah. Pero ulitin ko, iisa kami kay Lord. Hindi sinasabi niya, si ano yan, ganyan, no. Tingin kayo sa akin, mga kapatid. Ito ang sinabi ng mga alagad, partner. Sinabi sa kanya ni Juan, Guru, nakita namin na si Pastor Lito nangangaral sa Hope in Jesus. Nang batas. Balikan natin. Sinabi sa kanya ni Juan, Guru, nakita namin ang isa na sa pangalan mo ay nagpapalabas ng mga demonyo at pinagbabawalan namin siya. Bakit? Sapagkat hindi sumusunod sa atin. Hindi kasama natin, in other word. Anong sabi ng 39? Datapat sinabi ni Jesus, huwag ninyong pagbawalan siya sapagkat walang taong gumagawa ng makapangyarihang gawa sa pangalan ko na pagdakay makapagsasalita ng masama tungkol sa akin. Sapagkat ang hindi laban sa atin ay suma sa atin. Walang hapis lahat, tama? Sabi mo nga ulit, walang hatulan. That's one, praise God. Last one na tayo, hallelujah. Being all-knowing. Ang tawag dyan, infinitely wise, omniscient, alam na ang lahat, pag upo pa lang, sasabihin niya, alam ko na yan, close-minded na agad. Ang tawag dyan, close-minded, general, alam niyo ang revelation, may tinatawag na general and progressive revelation, meron naman special and direct revelation. Yung atin po mga kapatid, ang tawag sa ating general and progressive. Pag sinabing progressive, hindi isang upuan, maintindihan mo na agad ang grasya. Dahan-dahan progressive. Pero ang special at direct, ang Diyos mismo ang nagsasalita ng direkta. Wala tayong ganyan. Lito, to. Ito ang grasya, ya. Wala naman. Ang tawag yung direct revelation. Alam niyo kung sino lang ang tumanggap ng direct revelation? Si Paul. Tayo hindi. Kaya kahit sino, kahit si Pastora Sheila, nag-aaral yan. Kasi ang revelation na mayroon siya is progressive. Amen? Sabi mo nga ulit, progressive. So, KFC, knew all things, fathom all things, comprehended all things, close-minded, educated in them. Pag close ka na, wala nang buwag sa iyo ang pag-aaral. Kaya ang tawag ko dyan, sabi nga Galatians 1:12, but it came to me through a direct revelation given by Jesus Christ the Messiah. Example lang si Pablo. Siya lang ang may direct revelation sa Ephesians 3:3, and that the mystery, secret, was made known to me, and I was allowed to comprehend it by direct revelation, as I already briefly wrote you. Pag sinasabing direct revelation, di ba, Saulo, bakit mo ako inuusig? Direct revelation yun. Narinig niya yung audible voice ng Panginoon. Pero tayo, kailangan natin umupo, pag-aralan, pagbulay-bulayan ang grasya, because we all have today is progressive and general revelation.
Pero dito kayo, sabi ko nga, mapalad kayo kasi kayo may particular na pag-aaral ng grasya. Habang kayo umuupo, habang tumatagal, nagiging clear ang grasya. That is progressive revelation. Talampakan natin ang Panginoon. Galatians 12:7, and to keep me from being puffed up and too much elated, grabe ha, by the exceeding greatness, preeminence of this revelation. Grabe ano, humihigit siya sa lahat ng kapahayagan si Pablo, pwede siya magmalaki. Sa lahat ng mga apostol siya humihigit pagdating sa mga revelation. Pero sabi niya, hindi. Kundi, binabak siya ni Satanas para hindi siya maging proud. Hallelujah. Tama? Sabi mo nga ulit, si Pablo lang. Wala na, kahit si Pastor Noel, wala nang audible voice yan na naririnig. Noel. Two lights. Sheila, wala. Ang gagawin mga kapatid, pag sinabi po, study the Word carefully, and then the Holy Spirit will illuminate of what you are studying. Ang tawag dyan ay progressive revelation. Na habang tuloy-tuloy nag-aaral, unti-unting nagiging clear ang grasya. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. Last na tayo mga kapatid. Hallelujah. Acts 20:32, and now, brethren, I commit you to God. I deposit you in His charge, entrusting you to all His protection and care. Hallelujah. Sabi dito mga kapatid ang ganda ng pakinggan nyo, sabi niya, entrusting you to His protection and care. Mga kapatid, ito po, I commit you God, I deposit you in His charge, entrusting you to His protection and care, and I commit you to the word of His grace. Kaya mga kapatid, ang grasya ang bahala sa atin. Ang grasya ang magpro-protect sa atin. Ang grasya ang mag-care sa atin. Sa Tagalog, at ngayon pinagtatagubilin ko kayo sa Diyos at sa salita ng kanyang biyaya na makapagpapatibay at makapagbibigay sa inyo ng mana, mga pagpapala kasama ng mga lahat ng mga pinapaging banal. Mga kapatid, be balanced. Ang ating topic, abuse grace, pero kapag tayo ay naging maayos, praise God, balansi, inaral, at pinakinggan, pinagbulay-bulayan, we will come up into a balanced grace. Palapakan natin ang Panginoon. Kayo tayo lahat, hallelujah. Praise God. Naniniwala ako mga kapatid. Ako I am very blessed with the Word of God. Nasabi ni Pablo, I commend you in the grace, in the Word of grace ng ating Panginoon. Na ang grasya ng Panginoon, ang sabi ng Bible, siya ang magproprotekta sa atin, siyang mag-iingat sa atin. Hallelujah. So I pray mga kapatid na ang grasya na ating tinanggap, hallelujah, sa gabing ito, ay siyang mag-iingat sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating mga negosyo. At ang grasya na yan, mga kapatid, ang siyang bahala sa atin. The grace of God will take care of us. Whatever situation, maybe kung anumang sitwasyon na mayroon tayo, ang grasya ng Lord ang bahala sa atin. Father, thank you so much this evening. We thank you, God, because of in Jesus is a balanced grace, Panginoon, pag nangangaral. Hindi kami dumarating sa punto ng dramatic extreme, Lord, because we study your word. And we thank you, Lord, because we have the Holy Spirit na nagpapaliwanag sa amin sa mga bagay-bagay. Thank you, God, dahil ang grasya mo ay sapat para sa amin. At naway, bigyan mo kami, Panginoon, i-empower mo kami, enable mo kami, para lalo kaming gumawa at sumipag sa inyong ubasan. At upang lumago kami, numerically, Lord, we need to do our part as you do your part. Salamat, Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat isa. And Lord, tulad ng sinabi ni Pablo, I entrust them into the word of grace. At hayaan po namin ang grasya mo ang magpala sa bawat isa. Salamat, and this is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. God bless you.